Hi people! Welcome back to my channel, and for today's video, pag-uusapan naman natin ay healthcare. So anything about healthcare, include natin dyan yung medical, dental, and vision. Actually, gumawa na ako ng list para ma-include ko lahat ng gusto kong i-share sa inyo at wala akong makalimutan. Syempre, kung may makalimutan ako, i-comment nyo na lang para magawa natin ulit ng video. Kasi very controversial yung topic na to, 'di ba? Kasi yung iba akala nila yung healthcare dito sa Amerika is completely free. Pero hindi kasi ganun yung case para sa lahat. So, yun, para magkaroon lang din ng idea yung mga gustong mag-move dito, yung mga galing Pinas, or yung mga mag-move galing ibang state para at least may idea sila kung magkano nga ba yung magagastos sa healthcare dito sa California specifically. So, medyo mahaba to, kaya kuha muna kayong tubig. At may tubig din ako dito kasi nauubo ko minsan pag sunod-sunod yung salita ko. Anyway, so let's talk about healthcare. Yung unang tanong is, free nga ba? Free nga ba yung healthcare dito sa Amerika? Well, ang sagot ko dyan, depende sa kaso mo or sa estado mo, depende sa sitwasyon mo. Kasi merong mga free, meron talagang mga free. Yung dito sa California, ang tinatawag nila doon is medical. Meron din naman yung pangbuong Amerika, yung tawag nila is Medicaid. So yun, yung Medicaid and medical, halos same lang siya. Pero dito kasi sa California, medical yung tawag. So yun yung healthcare na provided ng government para sa mga low income. So may specific amount sila doon na sinespecify per family. Halimbawa, pag family of 3, kailangan ganitong amount, 20,000 para makonsider ka as low income, ganun. So every year nagbabago din yung amount na yun ng low income and numbers of families. So, every year nagbabago yun. So, kailangan i-research nyo muna kung pasok ba kayo doon. So, ilalagay ko yung link doon sa ibaba para magkaroon kayo ng idea kung, at least kung pasok ba kayo sa criteria ng pwedeng mag-apply ng medical or Medicaid. So, yun, i-research nyo yun. Pero may mga ganun, may mga free, totally free. As in, wala silang binabayaran. So, yun. Pero sa ibang cases naman, yung mga hindi sila qualified sa Medicaid or medical, yung government-funded na health insurance, yung mga hindi sila qualified doon, yung iba, kadalasan, most cases dito sa Amerika, yung insurance nila is galing sa work. So, yung kagaya sa amin, galing siya sa work ng husband ko. So, yung half is binabayaran ng employer and yung half is binabayaran ng husband ko. So, yun yung way para magkaroon kami ng health insurance dito. And another way is, kung wala kang work, kuha ka ng private insurance. So, ikaw yung maghuhulog nun. For example, let's say businessman ka or businesswoman ka, ganyan. Or freelancer ka, wala kang employer. So, ikaw yung kukuha ng sarili mong insurance, which is mahal din. So, anyway, let's talk about dun sa experience namin. Yung very common sa lahat dito, yung insurance nila is galing sa work nila. So, private insurance through work. So, magkano nga ba yung binabayaran sa private insurance through work? So, iba-iba yan. Iba-iba depende sa company nyo. And, kadalasan, super lucky ng mga ibang kakilala ko na nag-work sila sa healthcare. Kasi, yung insurance nila, yung iba, halos wala na talaga silang binabayaran, completely free. And yung iba naman, super liit lang na binabayaran, like 100 na lang every month. So, I think yung mga ibang na nag-work sa Kaiser, completely free sila. Wala silang binabayaran. Meron kasi ako naging client na nag-work siya sa Kaiser, and isa daw sa mga pinaka-gusto niyang benefits is yung medical insurance nga niya is lahat fully sagot ng Kaiser. So, including din yung vision and dental, and syempre yung medical. So, yung sa amin, since 50-50 sa work ng husband ko, na-mention ko na nga to last video ko, and maraming hindi naniniwala. So, yung binabayaran namin on his half is $600. So, yun. Pagka hindi siya binabayaran ng employer niya, nasa 1,000 plus yun. Kasi, 3 na kami doon. So, yung toddler namin, yung anak namin, yung husband ko, and ako. So, 3 kami doon, and included na doon yung medical, dental, and vision. So, yun, 600 yung, actually hindi siya 600 lang, 600 plus siya. So, nasa 650 ata or 660, ganun.
every month yung binabawas sa kanya para sa health insurance naming tatlo. So yun, so hindi siya free. Yun yung sa amin. And on top of that, na binabayaran mo every month, every check-up, may babayaran ka pang copay. And meron kayong kailangan ma-reach na threshold na amount before sila magbayad yung insurance. So, medyo complicated i-explain yun kasi hindi naman din ako nagtatrabaho sa insurance company. Pero something ganun. So, mamaya, i-discuss ko yung ibang part about dun. So, share ko lang sa inyo yung nabuntis ako at nag-anak ako dito. Grabe, super, super high-risk pregnancy kasi ako. High-risk pregnancy siya. So, I think more than 20 times akong pabalik-balik nun sa hospital. As in, grabe, minsan nagsistay kami sa hospital, minsan nasa ER lang kami, ganun the whole day. Kasi sobrang high-risk pregnancy siya. So, hindi nakakapit maigi yung baby ko. But anyway, so yun na nga, since high-risk pregnancy siya, pabalik-balik kami sa hospital, natatandaan ko, wala kaming masyadong binayaran nun bukod sa copay namin na $25. Except, nung nagpunta ako ng emergency, nung nagpunta ako sa ER, nagbayad kami ng $400 copay kasi madami silang ginawa sa akin, like nag-inject sila ng para hindi ako ma-dehydrate kasi suka ako ng suka nun. So yun, nagbayad ako ng ganun. Yun yung first time ever na nagbayad ako ng ganun kalaki sa ER. Pero the whole pregnancy naman, wala naman akong ibang binayaran sa hospital bukod sa copay lang. And meron pa yung kasunod na story. So, ayun na nga, nung during yung buong pregnancy ko, hindi naman kami nagbayad ng malaki, puro mga copay lang na 25 or 50 kapag specialista. Usually kasi 25 kapag sa primary doctor mo and $50 naman kapag sa mga specialista kagaya ng mga OBGYN. Yan, so $50 yun, double sa copay mo. And then, during my pregnancy, i-share ko lang din sa inyo kung gusto nyo magkaroon ng idea kung magkano nga ba yung bayad sa ambulance. So, during my pregnancy, na ambulance din ako. Isang beses kasi tinransfer ako from that hospital papunta sa ibang hospital. And wala rin kaming binayaran doon. So, wala, $0 included siya sa insurance namin. Pero, i-share ko naman sa inyo mamaya yung another story naman namin sa 911. Kung may binayaran ba kami sa ambulance or wala. So, magstay lang kayo hanggang sa end of this video para talagang magkaroon kayo ng idea about sa magagastos mo dito sa healthcare. And anyway, so yun na nga. So, nanganak na ako. Nung nanganak na ako, ang total ng binayaran namin sa hospital, kung di ako nagkakamali, is $3,500 lang. So, the rest nun is covered ng insurance. So, yun lang yung binayaran namin. Pero sobrang laki nun kung hindi covered ng insurance. Kasi nung tinignan ko yung papel, nasa almost 50,000 na siya yung kinover ng insurance namin. So, yung binayaran lang namin is 3,500. So, yun yung naging gastos namin nung buntis ako at nung nanganak ako. And sa checkups naman, yung regular checkups lang, since lagi rin ako nagpapa-checkup, regular checkup is just $25 and pag specialista siya, $50. And ito na, i-share ko na sa inyo yung story nung sa 911. So, yung anak ko one time, tinutubuan siya ng ipin and then nilagnat siya, ganyan-ganyan. Tapos hindi na nga namin napansin na sobrang init na pala niya. And then, to make the story short, tumawag kami sa 911, diba? Kasi syempre, nagpanik na kami. In fairness, sobrang galing, sobrang bilis. Wala kang masabi kasi parang less than 5 minutes, nandito na sila sa bahay namin. So, sobrang worth it, sobrang laking help. And yung binayaran lang namin ay $150. Yun lang yung binayaran namin, $150 para sa copay sa ambulance and $150 para sa copay dun sa emergency room. So, total of $300. So, yun lang yung nagastos namin dinala namin yung anak namin sa ER at gumamit kami ng ambulance through 911. So, yun yung naging copay namin sa kanya nun. And, grabe diba? Kasi yung iba, akala din nila free yun, pero hindi talaga free yun. Pero, Diyos ko, kahit hindi yun free, sobrang halaga nun, sobrang malaking tulong na yun. Kasi walang kapalit na amount yung buhay ng tao, di ba? So,
para sa akin, sobrang worth it yun. Sobrang, wala akong masay, grabe, 100, over 100 yung servisyo nila doon. Sobrang, wala, nakakakilabot, ang galing, ang bilis, ang galing, lahat sila magaling. And anyway, pag-usapan naman natin yung about sa mga check-up. Yung sa check-up kasi, okay naman siya, magagaling din yung doctors dito, pero magagaling din naman yung doctors sa atin sa Pinas. Talaga namang mailalaban mo rin talaga sila dito sa mga doctors sa ibang bansa. Pero, ayun na nga, dito kasi talagang uma-action talaga sila agad and talagang parang sobrang mahalaga sa kanila yung buhay. So, kapag may i-complain ka sa kanila, siguro dahil takot din sila mawalan sila ng license or whatever or masu, ganyan, talagang uma-action din agad sila. And then talagang ramdam mo talaga na passionate sila sa work nila and mahalaga talaga yung buhay sa kanila dito. So, yun, ina-actionan talaga nila lahat ng complaints mo. Pero, ang isa lang din magiging may encounter mo dito na problem is yung waitlist. Minsan sobrang tagal. Like for example, magre-request ka sa kanila ng stress test, yung lalakad ka sa treadmill para ma-check yung heart mo or x-ray or MRI, ganyan. Yung mga ganong services, minsan sobrang tagal ng waitlist niya. So, minsan umaabot siya ng months, minsan 2 months, 3 months, ganyan, sobrang tagal. Pero pwede ka rin naman mag-complain sa doctor mo, so mag-request ka ng mas mabilis na early appointment, pero kadalasan talaga mahahaba yung waitlist. Hindi kagaya sa atin sa Pinas, diba? Pwede kang magpunta sa mga private clinics, ganyan, tapos mag-walk-in ka na lang dun, minsan pwede rin, diba? Or, kahit magpa-appointment ka, mabilis mo siyang makukuha lahat. At hindi din siya ganun kamahal. And dito, so yun, may waitlist and medyo mapapagastos ka rin kasi like for example, yung mga MRI, ganyan, CT scan, may copay siya na nagre-range from 150 to 300 dun sa insurance namin. So, iba rin siya, iba-iba rin yun per insurance. So, nakadepende yun sa insurance nyo kung ano pa yung mga covered nila at saka hindi nila covered. So, yun. Isa pa is yung referral or recommendation from your primary care papunta sa mga espesyalistang doctor. Minsan medyo matagal din kasi kailangan kang muna nila i-check multiple times before kanilang i-refer or i-recommend sa espesyalista. Hindi kagaya sa Pinas, pwede ka nang mag-direct sa espesyalista, 'di ba? Kung gusto mo magpunta sa gastro or IM or sa cardio na doctor, pwede ka na mag-direct doon. Dito kasi kailangan pa ng recommendation or referral from your primary care. So, yun. Isa din yun. I-take note nyo yun. Hindi kayo pwede mag-direct sa kanila. Kailangan may referral or recommendation ng primary doctor nyo. And next naman, I'm not sure if na-cover ko na lahat about sa medical, pero kung meron pa kayong ibang mga tanong, comment nyo lang sa comment section. Pero, yung next na i-discuss natin is about dental naman. So, sa dental naman, share ko lang sa inyo yung story ko ng bagong dating ko dito kasi hindi ako na-include ng husband ko dun sa dental insurance niya nung bago pa lang kaming mag-asawa. Meron akong isang ipin na naka-root canal, tas naka-crown siya. Meron akong isang ipin dito na naka-root canal naka-crown siya. Sumakit siya. Sumakit siya nung time na yun. So, kailangan ko siyang ipa-redo dito, diba? Kailangan ko siyang ipagawa ulit dito. Oh my God. Inabot kami ng $3,000 para sa isang pirasong ipin. Kasi wala akong insurance nun. Yun. Nakakaloka. Nakakaloka talaga. 3,000. Samantalang sa Pinas, 15,000 lang yung isang ipin na yun. 15,000 pesos lang yun sa Pinas. Dito inabot siya ng $3,000 yung isang pirasong ipin na yun. Kasi wala pa ako nun sa insurance ng husband ko. So, ayun, yun yung mangyayari sa inyo kung wala kayong dental insurance. So, sobrang mahalaga yun. So, kung pupunta kayo dito or mag-move pa lang kayo dito or galing kayo ng Pinas, sabihin nyo na agad sa asawa nyo or kung sino man na andito na i-add agad kayo sa dental insurance nila kasi ayaw mo naman mapagastos ng ganun para sa isang pirasong ipin, di ba? Anyway, so yun na nga, yung sa dental insurance namin, usually ang copay namin is $25 lang din every visit. And then included na din yung free cleaning twice a year. Yun ay yung general cleaning lang, hindi yun yung parang deep cleaning. Deep cleaning is may bayad na $400. Once a year mo lang siya pwede gawin. And then yung bunot and pasta is included din yun pero limited lang siya sa ilang pirasong ipin. Usually 2 ipin na ibubunot, 2 pasta ibubunot. Free yun for every year. And then, yun na nga, yung root canal is nagastos tayo ng 3,000 without insurance. And then, yung husband ko kasi wisdom tooth. Ang binayaran lang niya is, I think, $1,000.
yun yung naging copay niya. Kasi yun naman talaga is delikadong surgery yung wisdom tooth, and dalawa ata yung tinanggal sa kanya if I remember correctly. So, may copay na ganun kapag sa wisdom tooth kasi surgery yun, hindi lang siya like regular dental care. Before ko palang makalimutan, yung mga anak nyo, kasi yung anak ko from 6 months old, pinadentist na namin siya, yung nagkaroon na siyang isang pirasong ipin. So, start early nyo din na maalagaan yung ipin nila para hindi rin kayo magastos ng malaki, maiwasan yung mga bulok-bulok, ganyan, maalagaan talaga ng mabigyan ng proper dental care. So, kung may insurance naman kayo, free naman yung mga linis, ganyan, and check-up, dalhin nyo na para maiwasan nyo yung mga malakihang gastos. Kasi ganun yung ginawa ko sa anak ko eh. Hanggang ngayon, meron siyang regular check-up lagi sa kanyang dentist. So, naiiwasan namin yung mga ganun bigla ang malalaking gastos. Okay, so pag-usapan naman natin yung vision dahil included din siya sa insurance namin. And, ayun na nga, yung check-up sa vision is $25 din yung copay namin. And then yung glasses ko, meron akong budget na $160. And sa lens naman is $20. So anything na mag-exceed doon is babayaran mo na out of pocket. So yun. So ayun, yung sa vision namin, 160 yung budget sa frame and then 20 sa lens. So total of 180 siya. And every year yun, and free yung check-up. Pero depende pa rin yun sa clinic. So, mag-research muna kayo kung ano ba yung mga clinic na covered ng insurance nyo. So, iba kasi mahal, yung iba sakto lang, iba mura. So, iba-iba. So, mag-research muna kayo maigi. And, yun. So, yun na nga yung sa vision namin. And, I think na-discuss ko naman lahat about sa medical, dental, and vision insurance namin. So, kung may iba pa kayong mga question or kung ano yung mga experience nyo about sa healthcare dito or kung may mga advice kayo para makatipid, ganyan. So, mag-share kayo dyan. And gusto ko lang din i-share na yung husband ko lang kasi yung nag-work ngayon. Iba kasi yung sa akin, wala akong work na 9 to 5. So, under ako ng insurance niya. So, yun. So, yung alam ko yung ibang tao is parehas silang may insurance from, halimbawa, yung mga ibang married couple dito, magkaiba sila ng insurance ng asawa niya kasi yung isa sa work niya, yung babae sa work niya, yung lalaki naman sa work niya, may sarili siyang insurance which is good, di ba? And, ayun, sa case namin kasi ganito, so iba-iba talaga. And then, kung pupunta naman kayo dito and ma-approve kayo for medical or Medicaid, edi good din for inyo kasi sobrang laking bagay nun kung free yun. And sobrang swerte ng mga meron nun. And pare-parehas lang naman din yung quality ng service na pinaprovide nila kahit ano pa man yung insurance mo. So, yun. Shinare ko lang sa inyo yung thoughts namin and yung aking experience and kung magkano nga ba talaga, kung free nga ba yung anything about healthcare dito sa California. And yun lang guys. So pag may mga questions pa kayo and kung ano pa yung ibang topic na gusto nyong i-discuss natin next video, comment nyo lang dyan para magkaroon pa tayo ng iba pang idea kung ano pa nga ba yung gusto nyong malaman about dito. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye!